the isa sa loss. We will be having our joint committee hearing, the Committee on Land Use, Committee on Finance and Appropriation, including the Committee on Laws and Review. This is in regards with the pending resolution requesting for from the municipality of Limanan resolution. Before we proceed, would like to recognize the presence of Board Member Warren Sinyar, the Chairman of the Committee on Finance and Appropriation, Board Member Darius Nopra, the Member of the Land Use, also Laws and Review and Finance and Appropriation, Board Member Manny Noble, the Chairman of the Ways and Means, and members of the Land Use, Finance and Appropriation, and Laws and Review. Also present during this joint committee hearing is the SB Secretary of the Municipality of Limanan, Mr. Armando Evangelista. And also citizens of yes, Mr. concerned Chairman. citizens of the Municipality of Limanan. Mr. Please have the honor of recognizing the presence of some Thank you very much, Mr. Chairman. citizens. We have here Mr. Eddie Salvador, former Kagawad Nonoy D, Mr. Ed Aurios, Mr. Carlos Espinosa. Okay, thank you. Joint committee hearing po ini kang Laws and Review, kan Finance and Appropriation, pagkatapos kan Laws Internal Government pa lang. Tapos ini muna. We have here a pending resolution coming from the Municipality of Limanan, resolution number 14-189. Araw po kanina resolution, humbly requesting the members of the Sangguniang Panlalawigan of Camarines Sur to reconsider its decision in disapproving on review resolution number 13-367 entitled Creating 3 Administrative Assistant 1 Bookbinder 3 positions under the Office of the Secretary to the Sangguniang. At before I forget, ini po pala committee hearing involving two items, all of Limanan. Ang invited me po si mga author. Apera po kan author, si Municipal Secretary pa po ang invited. So we extended invitation to Attorney Ariel Orino and to Vice Mayor Romel Bulaong. Also, duman man po sa Saro, tungkol duman sa itong zoning, invited me man po duman si the same Attorney Ariel Orino saka si Vice Mayor Bulaong. Pero po igwaning text na akong na-receive. I will read this before the committee kasi naghahagad po inining postponement. Number lang po ni, tamayo ako ning number ni Board Member Orino. Pero sinabi niya si Board Member Orino siya. 0917-561-2178. Good afternoon, BM Nabal. To facilitate our discussion on Thursday. Bako ni. Sa Ateneo pala ni. Ini. Yan. 0917-52. BM Nabal. Please reset the hearing of the consideration of our disapproved reso on the LCC issue and new plantilla positions in the SB as we are celebrating the Civil Service Week with various sports, cultural, and literary contests and activities. We will make ourselves available next Tuesday, October 7. TY and more power, sir. BM Nabal. Ariel Orino po ini. So, I would like to address this
matter to the members of the committee, considering na naghahangad po ng postponement or resetting si Board Member Orino. Any comment on the members of the committee? Can I have the Board floor, Member Mr. Chairman? Napra. Thank you very much, Mr. Chairman. As to that text request of Kagawad Ariel Orino, Mr. Chairman, ang pagtubod ko po, dito ang pwedeng taanan ng dawat kadikit man lang na halaga. Primero po, mayo maning pertenecing lay na nagsasabi na ang sarong committee ba, ite-text mo lang, tapos masabi ka, maagad ka ng postponement, papareschedule mo. Yan po pagpailing yan ng akulangan ng pagrespeto sa sangguniang panalawigan. Araw po kayo ng pasakuyang pananaw, manong sa bagay na yan. Yan pagtubot ko po, di man yan pwede na tananta itrato tang tama, di pwede. Bilang preba po dyan, Mr. Chairman, nagbanggit sin din ng aktibidad. Pero klarado po, 20 minutos bago 30 minutos bago mag-alas 2, yan po ang Sangguniang Bayan Secretary Kanlibmanan, present siya. Sisay po ang Sangguniang Bayan Secretary. Ang kategorya niya po, Department Head. Salary grade 24 pa rin. Tama? Department Head. Anong aktibidad ang nakapagpugol sa SB Secretary ni Day Magdigdi? Kaya pinapasalamatan ko po na apektan mo ng pagrespeto, pagtaungganan sa mong imbitasyon sa imo. Unlike, kaning kagawad na yun, na matire-text lang, maagad pa pa-reschedule ng tripong na hapon. So, ang pagtubod ko, Mr. Chairman, pagpadagos na pang proceedings ta, nabase po sa imbitasyon ta, yawan po ang mga concerned citizen Kanlibmanan, yawan po ang SB Secretary, namalaga sa gabos po. May papadagos kang komitibang ina sa itong trabaho base sa schedule. Nakitaman lang po ang nag-ipo, Mr. Chairman. May notice is knowledge, pinayisisinda. Malata sa text po nga ni Sebo, araminda na may schedule niya. That's all, Mr. Chairman. Any comment of board members in that? Are we going to continue? Pero may irami mga board Yeah, on members. man. Okay. Board member Noble. Okay. So we proceed. Total po ang invited na po. Sarusa invited officially na iyo po. So part kay ni mga resolutions niya on si ang Satuya pong municipal secretary. So anyway, kung data po ni matapos o data ni ma-resolve, maybe we will continue our committee hearing next week. Hopefully niya na po sinda. So ini pong kaya po iniyo pig-disapprove ito pong ipig-create na tulong administrative assistant. Dahil ba po kami kanto nagtatakel sa issue kung kung pwede o dahil mag-create. Pig-disapprove lang po ni tadaing budget, approve budget ang munisipyo Kanlibmanan. Sa rason na ito, mayong diskusyon, disapprove. Arog lang po kato si rason kan Sangguniang Panalawigan, tano ta din disapprove ni. At the time po na nag-submit ning resolution creating 3 administrative assistants sa Sangguniang Bayan, mayo pa po ning approved budget ang Limanan. So automatic dinis approve ni kasi mayo ning titindugan na budget itong tulo, mayong source. Gusto pong sabihin, dawa may budget na ang munisipyo ng Limanan, duman pa sana kami mahiling kung pwedeng i-create ang tulo. Sangon yan, di ay may po pigihiling ang merito kung pwedeng i-create o dae, basta mayong budget, matapag-urulayan pa kung may merito o dae. So sangon yan, palibasa din sa approve ni, nagpasar ng reconsideration, naon po ang chairman kan finance and appropriation. So hahapoton tangon yan, kung igwanang budget, approve ang Limanan. Kung igwana pong approve budget ang Limanan, so madumana kita sa merito kan pag-create ng administrative assistant. Ayan po. Right now, before we proceed, the chair would like to recognize board member Figuracion of Nabua. He is also a member of the 3 committees here. Apo. So may we request our chairman of the Committee on Finance Appropriation, kumusta po tabi ang status kang annual budget kang Limanan? With regards, Mr. Chairman, to
resolution number 14-189, the resolution requesting the members of the Sangguniang Panlalawigan of Camarines Sur to reconsider its decision in disapproving on review resolution number 13-367 entitled Creating 3 Administrative Assistant 1 Bookbinder 3 positions under the Office of the Secretary to the Sanggunian. Mr. Chairman, so that you can proceed to the next item, may I request, I would like to request, Mr. Chairman, that we hold in abeyance the discussion of this particular resolution, Mr. Chairman, pending submission to the committee of the recommendation of the BRTS with regards to the approved annual budget of the municipality of Libmanan. So sangon yan, pang-approve annual budget. There's an approved budget submitted, already submitted to the committee in on appropriations, but we are still reviewing the budget. It's the BRTS, the budget review technical staff, is reviewing the budget of Libmanan, because after we have reviewed the budget of Libmanan, when we find out that you have exceeded with the PS ceiling, of course, you cannot create a position because you have exceeded. So that is what we want to know. Anyway, I have given them 30 days to review. We have submitted with the, and then after 30 days, they will submit to us their recommendation, their findings, and then that's the time the committee will be able to know their findings with regards to the approved annual budget of the municipality of Libmanan. So on this note, Mr. Chairman, I would like to request that this be held in abeyance pending submission to the committee of the recommendation of the BRTS. Okay. That's all, Mr. Chairman. Is that the motion, Mr. Chairman? Yes, it's a motion, second. Mr. Chairman. A motion is presented by the Chairman of the Committee on Finance and Appropriation that the resolution number 14-189 be held in abeyance. Iti-table ta po muna ni, pending po kay itong paghalat kay itong outcome kan annual budget. Ano po? Panginot na tataramo ni Chairman, kung duman ngaya sa annual budget kan Libmanan, magsabing exceeded na sa salary ceiling, definitely, di po pwede mag-create. Ang epekto po baga kan excess in salary ceiling, di ka pwede mag-create ng bagong mga posisyon, di ka pwede mag-increase ng salary, yan ang mga epekto po kaya. So, apera kayan, ini po, isusubmit mi naman ini for evaluation, tanganing sabay-sabay na po yan. So, ang pag-aktuar po, kan pag-create ng tulong administrative assistant sa Sanggunian Bayan, pending na po muna. Dahil kami nagsasabing approve o disapprove. Dinis-approve mi tulos kasi mayong annual budget ang Libmanan at the time. Ngunyan po, nakasubmit na ang annual budget kan Libmanan na pigre-review pa po. So, dahil pa ni matatawan ng aksyon. Okay, so, I think, dapat siguro mayo si Duwang Kagawad, mayo man po kayong pwedeng magiging reklamo sinda. So, iyo po yan, ang inotang aksyon, duman sa duwang issue o duwang resolution pending with the Sangguniang Panlalawigan regarding the Libmanan resolutions. Ang sunod po, igwa naman ng sarong resolution, this pertains to the reclassification of the plaza. Ano po? Inot, gusto nilang amendaran ito pong present land use kan Libmanan na kung saan itong plaza gustong gamiton sa ibang bagay. Eh po. Ini po ang history, kaya ang inot na ginibukan sa Sangguniang Panlalawigan, dinis-approve siya. Dinis-approve siya sa sarong rason na igwang prosedimento na dapat i-follow. Karo po nga niya si Municipal Secretary. Igwa dapat na prosedimentong isunodon, araw po nga ni Garo kamo ito, na dapat iyong gibuhon, pigahanap mi ito dai. So dinis-approve mi. Naghahagad ng reconsideration.
Inot mi po palan, an inot na disapproval dahil mayo ning public hearing na naka-attach. Kami po kasi nagbago na ning palakaw. Kay ito, hinahagad mi mo na mag-submit kamong dokumento sa kami aktoran. Kundi dakol na sistema, dakol na nangyayari sa Banwa na dahil na nagko-comply. So ang gini po mi, pag kulang ka o dahil kang attachment, disapprove tulos without prejudice of refiling. So, ikaduwang resolution po kan Sanggunian Bayan of Limanan, naghahagad ng reconsideration. This time may naka-attach na po ning public hearing. Ayo, garo po nga ni raong kamo kan mag-public hearing kita idi, napigahagad mi. Pero, duman mi pigsabi na ang pagbago po, ang pag-amendar kan sarong land use, igwang prosedimento base sa CLUP saka sa HLURB. Pigsabi ko ito, garo nga niya si Mr. Vargas, itong sa tuya pong kuyan, MPDC. ano to? MPDC. Si Mr. Vargas, ako niya na dahil nasusog ito. So, disapprove. Pero duman po sa samuyang disapproval, malinaw duman na sinabi ta na igwaning mga dahil nasunod na mga prosedimento. So, na po ito, dinisapprove na, gabos-gabos na. Dapat po, mayo na kaming aakuon, ang ikaduwang reconsideration, dahil na po yan dapat akuon. Pwede minsan ang akuon kung may compliance bagada ang ngayang inaapod. So, iyo po niyan inutang ihahapot. Igwa po ning compliance ang banwaan. Duman sa mga deficiencies. Igwa po. Kasi, mayo, na-receive ni sana po resolution. Mayo na po kaming ibang na-receiving mga dokumento na may compliance kamo duman o ang banwaan sa mga prosedimentong dapat gibuhon. Maaraman mi daw po kung igwa kamo ning compliance. Good afternoon po sa members kang committee. Honorable Nabala, Honorable Nopra, Honorable Figurasyon. Ito pong paghagad ng reconsideration kang duman sa zoning ordinance na ikamindaran kang munisipyo at kang Sangguniang Bayan, si pag-submit po kaning for the second time, nag-attach po kami kay itong minutes kang public hearing, including the attendance. Iyo po to si inot na resolution. Iyo po to si Kulang. Ito ang inot pong resolution nindo na resolution 13-306. Iyo po. Ang naging kasimbagan tapo duman, iyo na mayo disapprove ta mayo pong attach na proof of public hearing. Okay. Pagkatapos po nagpasar ka mo ning 14-08. 14-08 na naghagad po kamo ning reconsideration, tapos igwa na po kamo pig-attach na yun na po may pig-attach na kamo igdi katong mga public hearing. Okay. Then nagkaigwa kita ning public hearing man digdi. Ano po? Pigsabi mi duman ki Mr. Vargas na igwa ning prosedimento kan pagkondukta sa kapagbago pag-amend kan CLUP. Ito po ang mayo, ito ang kulang. Pwedeng dain nindo nagibo or nagibo nindo dain nindo big-attach. Ito po to ang gusto ming hanapon. Takong ini po kayang sa indong resolution ngunyan dated August 11. Ano po? August 11 nakasabi, humbly requesting the Sangguniang Panlalawigan of Camarines Sur to reconsider its decision in disapproving on review Municipal Ordinance 13-06 enacted on October 7, 2013. An ordinance, yan. Ngunyan, igwa po kamo digding piga-aligar digdiyo na di same ang girare digdi. Kaya lang, I would like to make known to the committee, ini pong sa indong August 11 na resolution, dahil nito pigme-mention ang January 6 nindong resolution. Ito pong pag-disapprove me
kay tungko yan, da inindo niyo nami-mensionar. Dahil po nindo aram na 2 beses na kamo dinis-approve. Mr. 2 Chairman, beses na po ini. Mr. Chairman, linawan ko lang. Go ahead. Sige. Mr. Secretary, kaya po yan na piktukan ni Padingman ni board member na ba? Para maging malinaw. Kan maresibi ko po ang kopya kang resolution na seeking for reconsideration. Na naglog tulo sa isip ko, panduan na ng pagsik ng reconsideration. And klarado po, nayaong ka po kan March 11, ito naghiring kita digdi, with hundreds of Libmaneños in attendance that day. Pig deny mi po, kan sangkunang panalawigan, with finality. Kan aldaw na ito, March 11, one po, kapot ko ang committee report na pinamamayan po, committee ni board member na ban, kapot ko. Original na kopya. Pig deny mi po kan March 11, si sa endong resolution, humbly seeking reconsideration. Yun yung pagkasabi ni board member na ban. Yun si pig deny mi kan March 11. Yaong ka po kayo to, kaya aram mo ni. Yes. Yaong si kagawad kanyete kayo to, kaya aram niya ni. Kaya aram ni Kasanggunang Bayan, representado ang Sanggunang Bayan. And hundreds of Libmaneños in attendance that day. Aram po ni. Napig deny na ang pagsik ng reconsideration. So, Mr. Chairman, ini na naman resolution ng dangunyan, nagsisik na naman ng reconsideration. Pero it would appear, sa opinion ko, na they are making it appear that this is the first time that they are seeking reconsideration, which is not the truth, Mr. Chairman. Tayo, hindi panduanan Si pagsik ng reconsideration, pig-deny na with finality that day, naka-record yan sa video, kadakol na kadalan kayan, kadakol na kaisip, pati sa Padingmando. Kaya nimpanduang ini, Mr. Chairman, mataw na po ako ng opinion ko sa ngunyan. Ano po, Mr. Chairman? Yung masana. Okay, go ahead. Aya sa board member, Mr. Chairman. To my mind po yun. Dahil na ni pwedeng resolusyon na ini, kan Sanggunang Bayan, kan Libmanan. Sa Sanggunang Bayan po kang Camarines Sur, Sanggunang Panlalawigan kang Camarines Sur, malinaw po baga base duman sa interpretasyon kan sa tuyang chairman sa Committee on Rules, kan sa tuyang bar top na chair, legal luminary, Attorney Amador Simando, ng proceeding sa Sanggunang Panlalawigan, garuman lang yan sa husgado. Sa pagsik ng reconsideration, sarong beses na. Well, Mr. Chairman, dyan sana ko, yan ang susunod ng tapo, dahil na pwede ng resolusyon na ini. Now, Mr. Chairman, kaya kang pagsisyon po kan sarungal daw, insigida po ako nag-upuner na ako dahil na pwede. Kundi, ang sabi nga ni, nagkagawan ruling ang chair, maray na pag-urulayan mangyari kang komitiba. Yun na po ng ginigibutan ko niyan. Now, sa pag-urulay po niya kang komitiba, Mr. Chairman, diwat sasabihin ko po, na ang resolusyon na ini sa pagtubod ko dahil na pwede. Asin kung base po sa kasimbagan ni Mr. Evangelista, duman sa kaputan mo, halatong ko ito. Kung igwalamang baga, duman sa mga lacking in steps o mga pig-comply na panibagon mga tagalibmanan, asin kung mayo po, lalo naman na dahil na ni pwede. Mr. Chairman. Yan ang opinion ko po sa kunyan. Kasi po, papagiramdam ko lang, Mr. Chairman. Go ahead, please. Go ahead. Na ini pong resolusyon na ini, dakula na po ang implikasyon ka ini. Sa gibo kan Sanggunang Bayan ng Libmanan, asin sa trabaho kan Sanggunang Panlalawigan. Tano po, Mr. Chairman. Igwa na kita halos ng 2 ordinansa, 7 o 8 resolusyon na pig-disapprove digdi sa Sanggunang Panlalawigan. Kasali na dyan itong mga resolution seeking reconsideration. Sarot sa pig-disapprove na dyan, itong pag-authorize kay Mayor Jimenez na maglaog sa transaksyon with LCC. Sarot sa pig-disapprove na dyan, itong pag-ratify kang Sanggunang Bayan, duman sa kontrata na piglaogan kan LCC, asin kan LGU Libmanan. So, bako po yun basta-basta, na minadepende na sana sa sarong hirok ng Sanggunang Bayan na pagkatapos kaya ini mga nangyayari na nagsurunod na ini maapektaran, Mr. Chairman. So, klarado po, kung ano man ang nasa isip ng Sanggunang Bayan kan Libmanan sa pagpasar utok ang resolusyon na ini, Mr. Chairman,
I would say na imposible na po ini. This is not the remedy. Dahil man po nababago ang sitwasyon na ang daga na gusto nindang nasa indang pigtransaksyon. Gagamitin ko po ang termino nasa indang pigtransaksyon. Uni po nga ng kopya kang contract ablis, may transaksyon eh. Nang daga nasa indang pigtransaksyon sa LCC, yung manggirara itong sa loob kang Plaza Kiosco. Ito nakakasakop kang Plaza Kiosco, Mr. Chairman. Mama na bago sa resolusyon na ini. Yung manggirara ito. Maresa na ko tanong kung magsabing, ay may panibago kaming ordinansa. Na ang ordinansa amin tungkol sa iba naman na daga. Bako po. Parehas na daga, Mr. Chairman. No po, dagdagan ta po ng kadikit na masabit ng jurisprudence para maging malinaw. Sakod na yan, dagang yan po ang pag-i-insist ninda. Padagos pong maupunin ang mga concerned citizen kalibmanan. Ang mga tagalibmanan pong tunay na tagalibmanan na nagmamakulog. Na daini pwede. Why, Mr. Chairman? Basahan ko po lugod ang kadikit. What the law says, Mr. Chairman. What the Supreme Court says about this, Mr. Chairman. Dali lang po ata. Ini kaya, una ako nalingawanan ni, babalik ang pag-irara. Kaya kuminsan. Ini Mr. Chairman, ini si desisyon kay itong pig-site ko na po duman sa Ago Plaza. Ang sabi po, it is well settled. Very particular po, duman sa dagang ito. Ining resolution na ining nagsisik consideration. It is well settled that public plazas are properties for public use and therefore belongs to the public dominion. As such, it can be used by anybody and no one can exercise over it the rights of a private owner. Ini po ang mga babago, kaya ini po decision ini kan Supreme Court. Dawa anong ordinansa ang gibuong kandimanan. Pwede pa nga ni sindang mapasala. Kaya ini po kung sakaling ini makaabot sa husgado, kung talagang dayo untukan, Mr. Chairman. Uni pa po ang karugtong kang pigsabi ni P. Ang naging akto po ng Sangguniang Bayan sa pagpurbar na pagkumpirtir ka nasambit na daga is highly irregular, was done in a highly irregular manner, and thus ultra-virus. Mana po sa poder ninda. Kaya po ang pangulitong ko ni, tanitungkol manggiraray duman sa daga, na pagkasabi ninda. Ngunya, duman po nga ni sa resolusyon, na sa napigsabit kayo ito, itong pagsikning ng reconsideration. Iyo ini, itong daga manggiraray, na pig-urulayan, na kung saan itong attendance sa pig-submit, igo kay itong 4 anyos na aki, na nag-appear duman na present. Yan ang klasikan si attendance duman. Igo duman ng sarang dating barangay captain sa Libmanan, ipigpirma duman, dawa absent, mayo man duman. Yan pong duwang iyan na issue na patunayan digdi, sa presensya kang gatos-gatos sa Tagalibmanan, na simpo aram na ini kang renibong Tagalibmanan here and around the world, Mr. Chairman. Same na daga, same na issue. Ano po ang bago lamang digdi sa pinapakiulan ninda? Mayo, Mr. Chairman. Ang nabasa ko po digdi, ang pigsasabi baga digdi. Sindadaan nagsisik ng reconsideration, sabi kay ni Kagawad Ariel Orino. Ang sabi ni Kagawad Ariel Orino, whereas it is the ardent prayer of the people of Libmanan Camarines Sur for the Sangguniang Panlalawigan to reconsider its decision in disapproving said ordinance by carefully looking into the welfare of the Libmaneños. Secretary, Mr. Secretary, ako po, mahagad man ako sa iyo, araw kitong pigagad ni Board Member Nabal, kung igwa lamang kisira pirang organisasyon sa Libmanan na nagpirma, nagmanifestar, na nagsuporta, kaya ning itransaksyon ang public, ang Plaza Kiosco kan Libmanan. Ikaw ka pong pigpadala sa mo dyan sa Kagawad Orino. Mga manifestasyon po kan mga tao. Kasi sabi niya digdi, Mayo po. kasi baka dayaran ni Kagawad Ariel Orino,
Ginagamit niya digdi ang pangarang kan mga tagalibmanan. Ang pagsasabihan niya pa kayo isang gunang panlalawigan, ako po, napakasensitibo ko sa bagay na nito, ako tunay akong tagalibmanan. Kasi pag tunay kang tagalibmanan ka talaga, dahil mo itatransaksyon ng Plaza Cruz. Sabi niya digdi, na kami da sa sanggunang panlalawigan, dapat da mag-reconsiderar kami. Kang pag-disapprove kan ordinansa, by carefully looking into the welfare of the Libmaneños. Ang pagkamot po sa Banwang Libmanan, bako monopoliyan ng sarong tao sana, and lalo ng bako lang ining lip service. Ano ang pagkasabi niya po, digdi, kaya gusto ko dapat yaon siya. Ano ang pagkasabi niya, digding welfare kan mga taga-Libmanan? Sir Chairman, yun na lang papeling ko. Para maging malinaw sa kabos, tayo po madadalan, madadaw, dawa no rin. History be the judge, kung ano talaga si Sansom ang tama. Bahala na po ang mga taga-Libmanan, mosgar sa mabalang aldaw. Ano ang pagkasabing para sa karahayang kanlibmanan na itatao kan transaksyon na ini kan LCC sa LGU? Benepisyo daw na maaapod. Naigwaning tulong may kabangang taon, inot na tulong may kabangang taon, na mao ko parang LCC, na mayo ng rental. Para daw yan sa benepisyo kan mga tagalibmanan. Tagalibmanan na sinasabi niya. Tayo talaga dapat tinapot ko ni siya, dapat dahil siya nag-absent digdi. Welfare kan mga tagalibmanan. Tano mga taga-sign itong 5 pamilya na pinapaharali ng unyan na nakapwesto dyan ng sobra pa, matua pa sa iya. Igwang 50 taon, lumabi pa sa mga luluhon, magurang pang pwesto. Itong katayid kang Poblasyon Plaza Kios. Nakampit sa 24, pinaratubang na sa piskalya. Piranan ng beses kang LGU Libmanan pinorbar na pahalion. Bakong mga taga-Libmanan ito? Ang pahalion daw ang mga tunay na taga-Libmanan para daw yan sa welfare ng mga taga-Libmanan. Singkadagol pang iba, Mr. Chairman, masabi ko lang po, mayo kong nahiling din para sa karayang kan Libmanan because this contract to lease, ining kontrata pong ini na pig-aprobaranan ninda na pugol tagabos ang mga kopyada, napaka one-sided po, pabor na maray ini, digdi sa nabanggitan na development corporation na sa indang pigtanan, na sa indang pig-awardan kang kontratang ini. And sa rupalig di Mr. Chairman, pinapagirumdum ko lang po sa pagining istorya. Mangalas kita, nagsibot na mag-approve ang Sangguniang Bayan, kaya mga resolusyon na yan, diretsyo na pala may kontrata na may tatanana, yun na ning development corporation na ini. Ang aram ko po, pagpropidad, kambanuan, yan po dapat pig-opresir sa publiko kung sakasakaling pwede. Dahil man po kung aram lang kayo kung public bidding kayo. Kaya ini po masabi ko, masakit po, kadakon mga pig-shortcut, dahil mga pig-comply, nasabing ini board member na ba, lacking in steps, kaya nagkagulo-gulo po. Dahil man pwede. Yan po ang pagtubod ko. Dahil pwede. Mr. Chairman. Linawan ko po ulit, kan October 7, 2013, nagpasar ka mo ng resolution number 13306. Yan po. Na nagsasabi na ang municipal ordinance number 13, resolution ordinance pala ni 1306, nag-a-amend po kamo kay itong zoning. Yan po, nag-a-amend kamo katong zoning. Yeah. Ini pong ordinance number 1306 nindo, pig-disapprove mi iniyo sa paagi ning SP resolution number 165. Ayan po, 165. Pagkatapos, kan Enero, Oktubre po na kan Enero 6, 2014, nagpasar ka mo ulit ng resolution number 14-008 na pigahagad po nindong reconsideration. Ayan po. Nire-reconsideration ito. Ini pong ordinansa nindo, dinis-approve sa rason sa nang mayo ning naka-attach na public hearing or no proof showing public hearing. Mayo ka mo bibig. Kan magpasar po kamo kani yung reconsideration, nag-attach na kamo ka itong mga approve itong sa endong public hearing. Ano po?
nagpaapod kami ning hearing sa tuya. Iyo. Oh. Ngunyan, dahil po nga ni sinabi mi, ang naging desisyon duman, disapprove pa po ni ulit, day po kita nag-comply duman sa guide, itong prosedimento, ang sabi ang rason tao ni. Oh, ini po palan, ining inot nindong resolution kan October 7, nagpasar kaming resolution 165 disapproving. Ini man sa endong January 6 na 14-008, nagpasar kami ning resolution, SP Resolution 307, disapprove man po giraray. Uni po ang rason. Upon thorough deliberation and joint review of the Committee on Land Use, conversion ng SP Resolution, has been enacted not in accordance with the HLURB Guide to Comprehensive Land Use Preparation. Iyo po ni ito bigsasabi mi na bagong ngaya ka mo makondukta ng public hearing, dapat mag-create ka mo itong committee, mga arog-arog ka ni. In fact po, dapat aram to kan mga MPDC kung anong dapat kiribon pag-aminder sa zoning. Tapos, and did not convene the local zoning review committee to review zoning ordinance. Inako po yan ni Mr. Vargas. Hence, said resolution is hereby declared invalid and the committee is both recommended for its disapproval. Kaya po dinis-approve mi ining resolution number 307. Ay, resolution 14-008. Ang nag-disapprove po kayan, SP Resolution 307. Ngunyan, nagpasar po kamo ulit, ngunyan ning August 11, ning 14-187. Na nagsasabi, pigre-reconsiderar nindo si October 7. Bako si itong inot, itong samong disapproval ini. Di nindo na mi-mention. Ani inot mi pong hapot. Kasi, importante pong maintindihan nindo na dinis-approve mi na po. Di na dapat nagre-reconsider. Ang gigibuhon takota, mag-gibo ka mong bagong resolution, iyon na naman ito. Or, tinatawan mi po ngani ka mong tiyan sa kota, kung may pagbabago ka mo duman na ginibo. Halimbawa, nga, sinunod na nindo si itong prosedimento, pwede na itong pag-ulayan kung nasunod na nindo. Pero po kumayo ka mo man ginibo, basta mahagad sa ng reconsideration, tama si board member Nupra, dapat outright. Kaya lang po, ang pingangalas mi, ano tada nindo pigme-mention, ini yung ikaduwa nindo, ining January 6. Kaya hapot mi, na-receive nindo po, ining sa mong desisyon na disapproval. Yes. Na-receive po nindo. Okay. Iyo. Pero pigbabasya lang nindo ini. Tanganing sarap pasadaan sa endong reconsideration. Anyway. Anyway, gusto mi pong ako, siyempre, sakop niyang kamarinisor. Kaya lang, siyempre, ini pong, dahil kami nagdi-disapprove dahil ako, dahil nagdi-disapprove, ang committee, dahil nagdi-disapprove dahil kung si isa niya raon dyan o kung si niya raon hindi. Mayo pa po, primero, mayo po kaya, sabi na po nga ni, ikaduwang reconsideration, dapat yan in-entertain. Pwede po kamong the same subject matter, pero bagong resolution. Okay. Pero ang paghuna mi, kaya nag-apod girara kita ka ni, igo kamong ipipresentar na compliance. Igo po kaya kamo ning mga kulang digding giniribo, kaya din is-approve. Pero kung na-complinin to, pwedeng approve na ko ta. Ito ang piguhunaan mi sa indo. Kung mayong maipipresentar mo niya na bago, na may compliance, definitely day po ni. Ikaduwa, nagwa-wonder po kami. Taano po taigdi sa resolution number 14-187, day na pirmado ni Mayor. Ano po ang paliwanag ta kay ini? Ini pong mga nainot, pirmado ni Mayor. Iyo po. Gusto ta pong sabihin, ini pong resolution na iniyo, bako ning pangsanggunian bayan sana. Pero iyo po ni represent the entire municipality kasi may binabago kitang zoning ordinance. Ano po taday kaayon si Mayor Digdi? Pwede po. Sige po, okay. Sige po. Chairman. Excuse me. Ini po kayang mga resolution na pigsusumiter mi sa Office of the Mayor. Nagsurat si Mayor Samuya na ang pipirma niya lang mga ordinansa.
Kaya po sa itong mga nagsunod na mga resolution, dahil may napigusumiter saya at twice man kaming naka-receive ng letter from the mayor na invoking section 507 nga ro kang local government code na ordinance lang ang pipirma kang alkalde. Saka itong annual investment program, saka annual development plan. Yun po ito. Kaya dahil na po pigwapagi naman sa Office of the Mayor. Ang kakaipuhanan mi po to kung iyo man ang sa idong Palakaw, kung iyo man ang Palakaw nido kakaipuhanan mi to. Pero please remember na kung sakaling i-grant mi iniyo an epekto kani sa banwaan ning Libmanan o i-disapprove sa banwaan ning Libmanan. Dahil pwedeng di kaibaan mayor digdi. Iyo po, dahil pwedeng di kaiba. Pero kung iyan po ang nindo, iyan ang sa indong contention, di kita kayo magkakasurodo because hahanapon mi ang pirma ni mayor kasi this represent Libmanan. Bako pong sangguni ang bayan sana. Mahanap kami kang pirma ni mayor kasi maluwas na dahil inuuyo na ni mayor kaya dahil siya mayo sa digdi. Or dahil nag-aaram si mayor kani. O, yan ang kaya dyan. Po? So, di kami ma-dispute kaya kung iyo man ang prinsipyo. So, kaipuhan mi po digdi, then siguro isasabit mi sa sanggunian palalawigan o sa DILG ang issue. Tadi ko, dahil mo man mapipirit si mayor kaya. Pero ang pagtubod mi po, dapat na dahil kay mayo digdi si mayor, habang mag-ayon si mayor digdi, o dahil nag-aaram si mayor kani. Ayun po ba ganyan? Yan ang inot ming impresyon. Naraong kasi sa mga nainot, ngunyan maana. Dahil man aram na yan ang gusto mangyari ni mayor. So, kakaipuhanan mi po ito, nganing depende sa indo kung apresyaron mi na arong na yan kaya ang sistema. Although may lay po kaya totoo yan, pero ang importante ideyo, pag ang sarong resolution pertains to the municipality, kaya po may pirmaan sarong mayor. Pero siguro itong mga congratulation, pwedeng mag-ayon si mayor, pwedeng dae. Iyo po. Pero itong mga aksyon na nangangaipang pang munisipyo o kaya pang probinsya, dapat may kuyan po ang mayor. Kaya lang depende sa indo. Depende man sa appreciation mi. Basta na appreciation mi po, dahil nag-aaram si mayor kani. O bagaman, habo si mayor mag-ayon digdi. So, may problema ang sa indo pong. O yan, kasi CLU, zoning ordinance po digdi ang Please remember na ang mga zoning officer, saka iba pang nagpapatupad, under ni mayor. Pagkatapos, dahil kaayon igdi si mayor. So, paano na ipapasugo ni mayor? Taday nag-aaram si mayor kani. Anyway, yung man po garayan ang niya, sige po. Dara ko po ang letter na hali sa opisina ni mayor, pirmado niya man iniyo, yun po yung napisabi niya na uya po ang sayang So, ito po ang local development plans, public investment program sa ordinansa ang pipirma niya. So, siguro po, kay pa ni paabot ko ni saya, tangarig na maintindihan niya. Tatawan po nindo kami ng kopya kaya tani atat sa manigdi. Ang paliwanag kung taano taday nakapirma. Leon mo po ang epekto kaya. Kung di nag-approve si mayor, paano mo maobligar si mayor gibuhon niya ang pigpasar na resolution kan sanggunian? Ayun po. Halimbawa po bagada nga may sarong resolution. Iyon na nga ni. Pagkatapos nagbabago ning kan zoning kan Paano kung di magtubod si mayor? Taday man siya nag-approve. Pwede magsabi siya, abo ko nga kayan o gusto ko kayan. So, importante po ang approval kang mayor. Although may contention siya, so paano yan ang sistema? Anyway, pero sa ngunyan po, ini ang mayo po kamong naipresentar na bago. Inaako po nindo na ini yung na-receive nindo ni. Di ko sasabihin panduwa na ini. Naging liberal kita sa pagsabi na apresyaron mi ko ta ini kung igwa po ko ta kamong compliance sa ginibo. Palibhasa mayo, so we cannot grant this another resolution. Paduwa na po ning reconsideration. Kasi tandaan na lang po nindo itong pig-giving recommendation sa inot. Na igwa kita ning mga prosedimento kung paano ang pag-amend kan zoning. Kung makukumpli po ito, pwede magpasar ulit, the same subject matter.
i-present grabe sa mo yan. Daiman yan inaapon na ano. So, depende na sa indunang ko yan. Kung habo grabe magpirma ni Mayor, bahala ka mo kayan. Basta, siyempre, na precision may iba man. Gusto sabihin, habo si Mayor mag-uyon or gusto o habo. Depende. So, right now, So, Mr. board member Chairman, na pra. Formal motion, Mr. Chairman. Go ahead, go ahead. At this juncture, Mr. Chairman. I now move, Mr. Chairman, that with finality, this time, Mr. Secretary, nalimuman sana po, dawat yan nga ni pwede, pero naging liberal kami. Pigtratar mi padigdi, pigtan mi kanang lugar makapagpaliwanag pa. That we disapprove this, Mr. Chairman, with finality. This motion for reconsideration of the Sangguniang Bayan of Lipan. On the following reasons po. First, no to motion for reconsideration. Andig di po sa Sangguniang Panlalawigan, di po kami ma-entertain ng ikadua. Unless na you are able to justify na ang ikadua ninong motion, may compliance na kamo na pigigibo. Iba man kasi ang sitwasyon kan land use po. Pero araw kaning mayo magkamupig presentar ng bago, basta lang mahagad kamong recon, di po pwede ang ikadua, ang second time na reconsideration. But without prejudice of your compliance. Ano po? Kung may compliance ka mo, magpasagirari ng bago. Ang masunod po kayan, may reservation kami duman sa indong resolution na naipirmado ni Mayor. Na siguro you have to address the matter, kindly inform the Vice Mayor, including the Mayor, na pwedeng iyan ang contention nyo sa Banwaan, pero pwedeng iba ang appreciation niyo sa probinsya. Paano mauobligar ang mayor na mag-comply duman sa resolution na di man siya nag-approve? Paano mo papapahiro si mayor? Eh di ita maarama kung gusto siya o habo. Kasi di siya nag-approve. Kung habo po baga, pwede siya mag-veto. Pwede siya mag-disapprove. Kung uyon siya, ma-approve siya. Pero taday siya kaayon, pwede siya magnigar. Anytime. Ano po? So sa ngunyan po, may motion po digdi na i-deny with information na no more reconsideration. We will not entertain reconsideration on the matter. Pero ang subject matter po, pwede on another new resolution po, Giraray. Ano? And kindly inform MPDC, the honorable councilors on the matter, naarog po kayan ang policy di no to reconsideration. We will entertain exception pero very remote po yan. So yun na po yan. So ang disposition si Inot Heldin Abeyans, sabi po as requested by the chairman on finance and appropriation. Hindi po ikaduwa sa land use, may motion na po to deny. With finality, no more reconsideration on the matter. Any comment? Saro na lang, Mr. Chairman. Go ahead. Gusto ko po magpasalamat Inot sa Gabos sa ating chairman. Board member Nabal, salamat chairman. Kasi sa mga kairibata sa committee ba. Salamat po sa pagkakataon na inipekto o pagtawang atensyon sa issue na imbirtong Banwaan ng Libmanan. Salamat po Giraray sa presensya po, malagang presensya kan mga kababayan ko mga taga-Libmanan na ang nagdingo niyan. Mr. Salvador, Mr. Nonoy D, Mr. Aurios, Mr. Espinosa, siyempre si Pading Mando, our SB Secretary. One unsolicited advice lang, Mr. Secretary. Paabot mo lang po siguro sa Sangguniang Bayan ng Libmanan. Saka po sa mga LGU officials, unsolicited advice. Mano daw na maghanap na lang ibang daga. Bako itong lote na kinamumugtakan kang Plaza Kiosco. Tayang pa di pwede. Then sabi ko gani, si board member no, pra kami gabos, di kami nagkukontra na may malawag dyan na negosyo sa Libmanan. Pero sa tamang lugar, bako duman sa Plaza Kiosco, tayang pwede, tayang para yan sa mga tao. Para yan sa masunod na generasyon, dikit kong paliwanag, Mr. Chairman. Ang lugar na yun sa Plaza Kiosco, sentrong-sentro kan Libmanan. O hilingon tam future. Mano daw kung may maabot ang panahon, may sarong leader, nakulang leader. Kung gigibo niya pa siguro yan ng hospital, lugar na yan. Kung gigibo niya pa yan ng eskwelahan, baka pa, mag-irisip-isipan mga taga-Libmanan. Ngayon po? Kasi malita.
Oh. May magkasorte kita, may bagong congressman. Kabos. Magayon na lugar yan. Pero sa transaksyon na araw gani, naluging Marian Munisipyo, na itataw sa sarong negosyante, tulong taon may kabanga, mayang rental, 25 taon, na siyapan maaparkila sa iba. Pagmati ko sagot pa man, ganun ribo-ribo kitang tagalibmanan na maupuner kayo. Ano po? Yan ang padir mo. Paabot ko sa inyo. Salamat po, Mr. Chan. If there will be no more remark on the motion presented, the motion is approved. And before we adjourn, salamat po sa pagbisita ulit kay Municipal Secretary sa kabus po mga concerned citizen. Thank you. Adjourn na po kita. Salamat po.